Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nainis si Sandra sa katatanong ni Apollo kung sakaling ligawan siya ulit ni Ramon. Pero ang ibig sabihin pala noon ay ligawan siya ng matanda para kumbinsin si Sandra at siya ang susuportahan pagdating ng eleksyon. Sa kabilang dako, nagulat na lang si Mira nang makitang nakapasok na si Apollo sa kanilang bahay na walang pahintulot ang dalaga. Hindi rin mapakali si Sandra. Gabi na ay hindi pa umuwi ang pamangkin niyang si Apollo. Yun pala, nagkunwaring nasiraan ng sasakyan sa tapat ng bahay nila Mira para makita lang ang dalaga. Habang nag-uusap si Ramon at Mira, nagulat na lamang ang matanda nung nakitang larawan ang anak na kasama si Apollo na nakapost sa Facebook. At ngayon mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng kwentong pinamagatang Sumbongera na Kontrabida, dito sa ating dula, Super Pipita! Akala ko may pinuntahan kayo ni Mayor. Pareho kayong nangangarap na manalo sa darating na eleksyon. Yes, Daddy? precisely. Yan talaga ang inaasahan naming mangyari, manalo kami. Hindi kami nagtagal sa aming pinuntahan. Iniwasan niyang gumastos. Akala ko malilibre na ako ng panangalian. Wala talaga. Kurepot din palang taong yun. Ayaw dumukot sa wallet. Dadamutan din siya ng boto kung ganun na madamot siya. Teka lang, matanong ko sa'yo. Nakabili ka na ba ng sasakyan? Oo, Daddy. Alam mo, napakaganda. Nautakan yata ako ni Apollo. Wala man lang discount. Pinagkaisahan yata nila ako ni Willie na yun. Sigurado may commission din sila. But ano ba yung ginagawa nyo, Daddy? Nag-scroll ako dito sa Facebook kung anong update. Sandali. Ikaw yata ito Teka lang, kasama mo si Apollo sa larawang ito. Teka lang. Basahin ko ang caption. My beautiful future wife and Argar.
Kasi nga, walang iya naman to. Ay, Diyos ko, patingin nga, Daddy. Ayan, tingnan mo. Ayan. Walang hiyang lalaki. Hindi ko alam yan Nakaakbay pa sa akin. Humanda siya. Magtutuos kami ng lalaking iyon. Kahit yan pa ang dahilan ng pagkatalo ninyo sa darating na eleksyon, Daddy. Ay, oh my gulay ka naman. Wag naman. Ay, sige, hayaan mo. Ako na ang bahala kay Apollo. Lintik lang, kausapin ko siya. Kung bakit basta-basta kanilang inaakbayan. May larawan pa kayong dalawang sweet-sweet nyo. Awa naman, oh. Hindi ko nga namalayan ang pag-akbay niya sa akin, Daddy. Itong si Willie kasi. Hiniling niya na magpa-picture kami para daw may ebidensya na nakabenta ulit ng sasakyan. Nanananching na pala ang Apollo na yon. Nakakainis talagang lalaking yon. Kung nandito lang sa harapan ko, ewan ko lang kung ano ang nagawa ko sa kanya. Ay, teka lang. Umanta ang lalaking yon, Daddy. Pinost pa sa Facebook ang larawan namin. Talagang nakakainis. Ay, wait lang. Bago mo siya kausapin, ako muna ang kakausap sa kanya. Ayoko naman siya para sa'yo. Pangit-pangit. Pero si Sandra, magagamit ko yun para sa aking kandidatura. Ay, walang iyang buhay ito. Kung bakit hindi kami nagkatuluyan ni Sandra baby ko? Ibig bang sabihin ni Apollo na maswerte kung siya ang mapangasawa ng anak kong maganda? Ay, bakit yan ang iniisip niya? Malamang yan ang iniisip niya. Ay, nainis si Mira sa lalaking yon dahil sa kanyang ginawa. Pero hindi naman siya pwedeng kasuklaman ko. Ay, kung bakit natatakot ako kay Sandra. Pero paano kung si Sandra lang ang hindi bubuto sa akin? Langanin naman ako doon. At siya lang ang alam kung makakapagpanalo sa akin. Ay, masakit ang matalo dahil lang sa isang boto. Ano? Matatalo ako? Ay, remember this. Hindi ko papayagang matalo ako. Pag sinabi ko, totoo man yan. Kanina ko lang pinos ang larawan namin ni Mira. Ang dami nang nag-comment. Nainggit sila. Ay. Dahil sa pag-akbay ko sa kanya, hindi ko na sana'y sinali si Willie para kapanipaniwala na kami nga ay magnobyo. Ang saya-saya mo yata ngayon, Apollo. Abot nga yung ipi mo. Siyempre, abot langit pa. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Oy, Pipita, tingnan mo tong larawan na ito. Oo. Siya ang nobya ko. Yan, yeah. Uy, maganda. Bagay kayo. Ay, talagang bagay kami. Guwapo ako, maganda siya. Teka. Parang kilala ko ito, Nakita ko na siya. Anak yan ni matandang Ramon. Yung kumakandidato sa pagkabisi mayor. Ano ka ba naman, Pipita? Tignan mo nga naman ang swerte. Kusang dumarating at hindi mo talaga mapigilan. Si Mira itong tumatawag. Kahit gabi na, sinasabi ko na nga ba may nararamdaman din para sa akin. Pakipot pa. Paano naman kasi? Gwapo na nga ako. Mayaman pa. Hello, sweetheart. Sweetheart yung mukha mo.
galit ka sa akin? Ay, bakit? Anong kasalanan ko? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Pumayag ako na nakipag-picture sa inyo ni Willie. Hindi ko na malayan na inakbayan mo ako. Ah, Pinost mo pa sa Facebook? Kwan, Alam mo ba? Inaway ako ng boyfriend ko dahil sa pinost mo. ano? May nobyo ka na? Oo, bakit? Eh? Kaya dahil sa ginawa mo, nasusuklam ako sa'yo. Ah, Kahit hindi mo iboto ang daddy ko. Wala akong pakialam. Kahit matalo siya. patay kang bata ka, Apollo. Paano kaya ito? Parang mali ang ginawa ko. Ang saya-saya akong ibinida kay Pipita ang larawan namin ni Mira. At sinabi kong nobya ko siya. At marami ding nagkomento. Pagkatapos, tinawagan niya ako at sinabi niyang kahit matalo daw ang kanyang daddy. Ay, Oh, tuwang-tuwa kayong dalawa kanina ni Pipita. May sikreto ba kayo, ha? Madam, ante, gising pa pala kayo. Baka iba ang iniisip ninyo. Ay, sandali lang ante ha. May ipapakita ako sa inyo. Oh, ano ba yan? Eto, tingnan nyo. Ngiti-ngiti lang ako kahit nag-aalala ako. Oh, hindi. Dito ako natutuwa. Tingnan nyo ito. Yan. Si Mira naman itong kasama mo. Parang nobya mo na siya. Ay, mahirap ang magsalita, ante. Pero kung hindi papalpak at mananalo ang kanyang ama sa paggabi si Mayor, sabay ang selebrasyon sa kasal namin ni Mira. Ang ibig mong sabihin, kung hindi papalpak, kung matatalo si Ramon sa kandidatura niyang vice mayor, ang ibig mong sabihin, wala ding magaganap na kasalan. Ante naman, mananalo si Daddy at nasa inyong mga kamay ang kanyang pananalo. Ay, tumigil ka nga. Ayaw ko si Mira na maging manugang. Ah? Mas lalong ayaw ko si Ramon na maging balae. Ay, oo nga pala. Pipita, kung nakaluto ka na, magsandok ka na para makakain na tayo. Ayaw kong marinig pa ang mga sasabihin ni Apollo. Ay, ano bang magtiyahin na yan? Dadalawa na nga lang silang pinagsisilbihan ko. Hindi pa sila magkasundo. Naiinis si Madam Sandra sa vice mayor na ama ng nililigawan ni Apollo. Naalala ko tuloy yung dati kong amo. Naiinis din sa kapitan ng barangay namin. Mahirap pala kung kakandidato ka na may masusuklam sa'yo. Hindi ka na nga niya ibubuto. Ikampanya pa niya na hindi ka nila ibuto. Bahala na nga sila. Nakakasawa na din minsan ang politika. Magulo. Eleksyon na sana bukas para matapos na ang sigalot na yan. Nakiusap na nga ako sa'yo na ako na ang bahala kay Apollo. Pero tinawagan mo pa rin siya. At sinabi mo pang may nobyo ka. Wala naman, di ba? Gusto ba ninyong mapatunayan? Para sabihin ko sa inyo, may nanliligaw sa akin na congressman na isang party list. Yung kausap mo minsan. Siya ba? Kilala ko yon. Walang iyang congressman. Hindi naman marginalized sector ang grupo niya. Malawak daw ang kanyang lupain at maraming negosyo. At saka ilang beses na daw siyang nag-asawa. At sangkot pa sa illegal logging. Ambot sa emo.
Maraming trabaho dito sa opisina, Apollo. Huwag mo akong takasan. Baka aalis ka na naman. Sige, mamayang pananghalian na lang ako lalabas kung gano'n, ante. Ay, sinong magmamaniho sa akin, ha? Umuwi na lang kaya tayo mamayang pananghalian, ante. Oh, bakit pa tayo uuwi? May malapit ng kantin. Papatayuan pa daw yung katabi. Talagang umaasinso na ang bayan natin, ante. Ano kaya kung tumakbo ka din na mayor ng bayan? Tumigil ka nga. Madali akong magalit. May bubuto kaya sa akin, ha? Bakit kasi high blood ka, ante? Unting pagkakamali, nagagalit ka na agad. Dahil ba sa hindi ka na nakipag-asawa mula nung nabalo ka? Hindi yan ang dahilan. Ay, oo nga pala. Magtrabaho ka na nga. Ang dami mong sinasabi. At huwag mo akong kausapin, ha? Paano ko kaya kakausapin si Daddy Ramon? Hindi ako pinapaalis ni ante. Maganda sana kung makausap ko siya personal. Hindi naman ako makalabas. Hey! Apollo, kaninang umaga pa sana kitang gustong tawagan. Hindi ko naman maharap-harap kasi sa dami ding tumatawag sa akin. Mananalo na yata kayo, busy. Kasi busy palagi ang inyong telepono. Pero hindi pa kayo makakasiguro sa boto namin, ante. Bakit? Hindi mo ako iboboto? Kuhan Alam ko na. Ikaw naman kasi. Bakit ganun ang ginawa mo kay Mira? Patawarin niyo ako. Huwag mong isipin yon. Kay Mira ka nagkasala. Sa kanya ka humingi ng tawad. At para sabihin ko sa'yo, sa atin lang wala pang nobyo yun. Ha? Oo. Totoo? Totoo man yun. Napakasaya ako sa malaman kong yan, Kahit si ante, wala siyang nobyo. Ano kaya kung puntahan mo na lang sa bahay sa ante para noong binata at dalaga pa lang kayo na nagliligawan? Ano kaya kung ibalik mo yun, busy mayor? Okay, so alright. Walang iyang Apollo. Gusto pa yata akong takutin ng luko. Kaya kong makipagdebate sa nakaupong busy mayor. Nandyan na si Mira. Nakasibangot man na naman. Daddy, huwag kayong magsinungaling sa akin. Sinabi ng security guard na galing daw dito si Apollo. Ano na naman ba ang sinabi niyo sa kanya? Di ba? Ang sabi ko, ayaw kong makita ang kanyang pagmumuka. Bakit nakita mo? Hindi naman, di ba? Saka wala ka dito. Kaya hindi mo nakita. Huwag na nga kayong magpilosopo, Daddy. Ano ba ang sinabi nyo? Pumunta dito ang lalaking yon? Ano lang, sinabi ko, wala ka pang nobyo. Daddy! Ay, wag ka na mag-alala. Wala ka ng problema sa kanya. Nakausap ko na siya. Ako ngayon, awa na, problema na. Mabuti naman kung nakausap nyo na siya. Ay, sa galit ko sa kanya, nasabi ko na kahit matalo kayo sa darating na eleksyon. Yan na naman ang pangit talaga ng ugali mo, Mira. Daddy... Ay, mali yung sinasabi mo sa kanya. Kawawa akong nagkakampanya para manalo. Kahit hindi pa nagumpisa ang kampanya, nagbigay pa ako ng ayoda sa gilid-gilid. Pero bakit mo sinabi kay Apollo na kahit matalo ako, dapat di mo man sinabi yan?
Ikaw talaga, Apollo. Kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi mo tinatandaan ng trabaho mo. Ay, Ano kaya ang... At sino ang magdadrive sa akin, ha? ante, hindi naman po pwede. Hindi mo kasi ginagawa ang trabaho mo. Mali-mali. At saka saan ka ba nagpunta, ha? Kinausap ko ang daddy. May importante kaming pinag-usapan. Daddy. Hindi mo maligaw-ligawan nga si Mira. Daddy na ang tawag mo kay Ramon. At isa pa, napakasuplada ng babaeng yun. Walang respeto sa mga kapitbahay. Mabait na siya ngayon, ante. Kasi, kinausap na ni Vice Mayor na dapat magandang ipakita niya sa mga tao. Kasi nga, kakandidato ang kanyang daddy. Ay, ante, may itatanong ako sa inyo. Halimbawang ligawan kayo ni Daddy Ramon. Hayan ka na naman. Ligawan ako ni Ramon. Sige, ipagpalagay na natin. Kung aasawahin ako ni Ramon, hindi mo pwedeng asawahin si Mira. Ang ibig kong sabihin, ante, kung ligawan kayo para kumbinsin kayong iboto siya. Ay, ayaw ko. Hindi. Ay, tumigil ka nga. Ayaw ko, sabi eh. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Bakit ka nandito? At sino ang nagsabi na pumasok ka? Talagang ang lakas-lakas ng loob mo, ano? Ang galing ko, ano? Sinabi ko doon sa katulong ninyo na papasukin ako. Dahil yan ang bili ni Vice Mayor. Pinapasok naman ako. Wala siyang nagawa. Kundi sundin ang Vice Mayor. Kinasusuklaman kita, Apollo. Ops, huwag kang magsalita ng ganyan. Tandaan mo, importante ang boto namin, ante. Huwag mo akong kasuklaman. Yan ba ang panakot mo sa akin? Oh, anong sasabihin mo? Bakit ka pumasok dito? Pumunta ako dito para humingi ng tawad sa'yo. At sabihin na inalis ko na yung larawan natin sa Facebook na ipinost ko. Mabuti naman kung ganun. Doon sa gallery, inalis mo na din ba? Kuwan sana. Remembrance ko yun, Ay, hindi! Kung gusto mong patawarin kita, tanggalin mo sa gallery ang picture na kinunan mo. Anak ng... Paano kaya ito? I-message ko nga si Willie kung may naisip siyang picture namin. I-delete ko sa gallery ang picture naming tatlo para matapos na ito. Yes, sa bagay, maganda naman ang mungkahin ni Apollo. Hihingi ako ng sorry kay Sandra. Ay, ganito. Tatawagan ko si Apollo. Ay, baka nandoon na naman sa bahay namin ang lalaking yun. Delikado. Talagang kursunada niya si Mira. Pero ang problema, ayaw naman ang dalaga ko sa kanya. Wala man akong magagawa. Bala siya sa buhay niya. Umalis na naman si Apollo. Pagkahatid sa akin dito sa bahay. Kakaalis lang pero may bumubusina. Ang tagal naman ni Pipita na magbukas. Pumasok kayo. Nasa sala si Madam. Ha! Ano ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng kwentong Sombongera na Kontrabida dito sa ating dulang
Super Pipita. Inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!